Hello mga kababayan. Meron lang po akong gustong sabihin na naoobserbahan ko. May mga ibang vloggers po. Sa bagay, mga ano sila, anti-government. Mga anti-government vloggers na ikinatutuwa po itong nangyayaring kaguluhan sa ating politika. Yung away between Digong Duterte and the Congress, especially House Speaker Martin Romualdez, na lately nga po, before recess for vacation yung mga kongresista, was it really, siguro when they were on vacation, itong nagbratatat po itong si Duterte sa mga kongreso, sa kongreso pala, na tinawag itong the most rotten institution. Na akala ko hindi sasagot yung mga congressmen kasi wala silang kibo. Walang pumatol, kumbaga. Yung pala nasa bakasyon sila. O ngayon, they're back. At ito na nga po, masama pala ang loob nila, galit sila doon sa ginawa ni Duterte. Alam niyo po kasi, itong si Manong Digong, para po kasi siyang matandang uliyanin na, kumbaga, di ba sa kultura kasi natin, pag matanda na nagsasalita na ng mga labag sa kagandahang asal, mga wala na sa rules, kailangan daw na pagpasensyahan kasi uliyanin. Sa pagkakataon pong ito, hindi naman po ito sa pagkauliyanin, kundi talagang habit na po talaga ni Duterte na yung may katiilong ko. Habit niya na talaga yung mga mang-asar, mang-alipusta ng tao, na yung walang pakundangan magsalita. Wala siyang pakialam kung nakakasakit na siya ng kapwa. Yan po ang nakikita ko na pag-uugali nito ni Duterte. Kaya, kahit sinong matipuhan niya na pagsabihan, kasi, the more na nagsasalita po siya ng mga masasakit, mga kabastusan, the more na nambabastos siya, para po kasing kinatutuwaan siya ng mga tao. Well, of course, not all. Pero marami pong natutuwa sa kanya na actually, namimiss nga po siya. Dahil sa ganitong kabastusan. Kaya tuloy po, namimihasa. Na, okay lang ako mambastos kasi kinatutuwaan eh. Ngayon nga, na, to the point na ultimo nga po si Bongbong Marcos noong kampanya, di ba? Kung siraan niya, ganun na lang. At tuwang-tuwa naman siya kasi Mr. Nice Guy kasi itong si Bongbong Marcos eh. Hindi kumikibo, hindi wala kang makikitang ano man. Na minsan nga po, nakakainis na yung ganun eh. Yung hindi ka man lang umaaray. Paminsan-minsan naman umaray kayo, Mr. Marcos. Hindi rin naman nakakatuwa yung gano'n na para bang kahit na subuan ka ng ipot okay lang. Para sa akin po hindi yun maganda. Parang tinatapakan po yung iyong pagkatao. Parang binabalahura yung inyong pagkatao at wala lang kayo magagawin. Hindi po yun maganda. Ewan ko para sa akin hindi ho okay yung ganun. Kailangan naman po, bigyan naman natin ng konting respeto at dignity yung sarili natin, yung pagkatao natin, na kung tayo po ay binabastos o binabalahura, diba? Wag naman ganon. You're sending wrong signal. Na pwede pala, okay lang na ganon-ganunin ka. Now, actually, hindi naman yan ang topic ko na ngayon nga po,
dito sa resumption ng session ng Congress, ay nagsalita na nga po yung ilang kongresista, at ito nga pong si Martin Romualdez ay nagsalita na nagulat yung iba, nagulat yung marami na, di ba, we were used to his nice guy behavior, yung kanyang silence, pa sweet. This time po, he also went ballistic. Sana ganyan din si Bongbong. Gusto ko siya makitang ballistic. So ito na nga po, nagsalita na siya ng, yan po, ganyan po kasi dapat para wag mo pong mamihasa yung kapwa natin sa kakabastos sa atin. So supalpalin po natin yan. Diba? So ngayon, yung ginawa po actually ni Martin Romualdez, that's still subtle. Educated way pa rin yun. At ito na nga po, dahil doon sa speech na yun ni Speaker, marami nagulat at meron pong mga natuwa. Sino ito? Ito pong mga anti-Marcos, anti-Romualdez, anti-Duterte, anti-government na mga insurrecto. Nakakainis po ang ganito. Tuwang-tuwa siya, itong vlogger na insurrecto na to. Palibasa kasi insurrecto Ano to? Cube Communist Impact na nabubulol tuloy ako NPA sympathizer ba ito? Hindi po maganda, Mr. Insurrecto, ha? Na yung ipapakita nyo sa mga viewers na yung sobrang tuwa ninyo na gera na niya ito na yun. Nagkakagulo na yung Duterte, Marcos, Romualdez. Nakakatuwa ba yun? Tanungin kita. Ito pong mga ito ay mga government leaders natin. Marcos, Romualdez, Duterte. Yun nga po ang nakakalungkot, nakakadismaya, nakakagalit, nakakainis na nangyayari sa government natin. Kasi lahat mga opisyal ng gobyerno nag-aaway-away. Matataas yan matataas na posisyon nitong mga nasa gobyerno na ito. Nag-aaway-away, hindi magkasundo-sundo. Kumbaga, di ba po dapat yung mga nasa gobyerno, lalo na yung mga nandiyan dyan sa taas, na kayo po yung gumagawa ng mga batas, yung mga tungkol sa national, kasi hindi naman kayo mayor o governor lang hindi kayo barangay chairman, buong bansa po ang hawak ninyo. Tapos ganito ang ipinapakita ninyo sa mga tao na kayo mismo ay hindi nagkakasundo, hindi kayo magkasundo, hindi kayo iisa ang takbo ng utak tungkol sa pagpapatakbo ng bansa natin. So ano ang kahihinatnan ng bansa natin? Kung ganyan na kayo mismo mga opisyalis, you're not in good terms. The president, the vice president, the highest officials of the land, hindi kayo magkakasundo. Nagduduruan kayo, nagpupukulan kayo, each one grabbing power. Alam naman namin kung ano yung mga away-away ninyo Dahil bawat isa sa inyo ay gustong hawakan yung kapangyarihan. So, yung nasa utak at puso ninyo ay puro pansarili lamang. Gusto ninyong hawakan ang kapangyarihan na mamuno sa bansa. Lalo na itong mga dati nang dumanas, dati nang naging mga pangulo.
na kung tutuusin wala namang magandang nangyari doon sa kanilang panahon. Si Duterte hanggang ngayon gusto pa rin hawakan ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang protege, kanyang anak, kaibigan, kampon. Di ba? Gusto ninyo kayo lang hawakan ang bansa. Bakit? Bakit? At ito rin si Gloria, isa rin na walang kabusugan. Hindi lang isang termino ang nagamit mo, Gloria. 1.5 mahigit dahil inagaw mo kay Erap yung kapangyarihan. At hanggang ngayon, nagbabalak wala kang katigil-tigil sa kakabalak mang agaw. Dahil gusto mo ikaw pa rin. Wala kang kabusugan Para kang bunganga na parating nakabuka. Nagaantay na may malagpak na butil ng pagkain. Hanggang ngayon nakanganga. Dapat sana, nung bumaba ka sa pwesto after your presidency, na nagkaroon ka na ng mahigit sa 1.5 mahigit. Hindi ka pa rin nakontento doon. Bumalik ka pa. Nagpaka-congresswoman ka pa. At gusto mo pa, ikaw pa rin kahit na dyan sa kongreso, ikaw ang leader pa rin. Na kung meron nga lang na re-election, magre-re-elect ka. Wala kang kabusugan nayupak ka. Hanggang ngayon, kayo na mga sakim sa kapangyarihan, kayo ang nanggugulo. Ginugulo ninyo ang bansa. At ito naman pong mga tagapanood, mga nanunood sa kaguluhang ito na tuwang-tuwa. Bakit kayo tuwang-tuwa, mga insurekto? Kasi gusto ninyo na yung tao ninyo, yun ang gusto ninyong malagay dyan. At bakit din? Bakit kayo rin ang gusto ninyong malagay dyan? Hindi naman ang inyong mga intensyon ay hindi para sa bayan. Puro pansarili. Saan ka makakita ng mamamayan na tuwang-tuwa na nag-aaway yung mga leader niya? Nakakatuwa yun? Ako po'y nalulungkot. Sana po lahat na opisyales mula sa Pangulo pababa, hindi man magkakapartido, dapat pagdating sa pagtupad ng tungkulin para sa bayan, dapat nagkakaisa. Sa eleksyon lang dapat yung mga parti-partido. Pagkatapos, pag nakaupo na kayo dyan, go with your work. Forget the elections, forget the party. Ano ba yung parti-partido? Yan, nakakagulo Pwede naman kasi mag-eleksyon na walang partido Naiinis ako dito sa taong to Sige, hayaan natin sila nagkakagulo. Tuwang-tuwa na mapanood na nag-aaway yung mga leader. Sira ulo. Isa rin na tumatanda ng paurong. Sa pangalan pa lang Insurekto. Bueno mga kababayan, hanggang dito na lang muna at kailangan ko na pong umiskiyarda. Thank you for watching and I'll see you in my next vlogs. Thank you very much and peace.